Kamakailan sinabi ni Pangulong Donald Trump sa Truth Social na nauubos na ang oras ng Iran at dapat silang kumilos agad, kundi mawawala sila. Mahalaga ang bawat sandali. Dumating ang post na ito matapos ng ilang linggong pagkakabalaho sa usapang nuclear. Ilang araw lamang matapos ang pagbisita ni Pangulong Donald Trump sa Beijing, tahimik na naghahanda ang Israel at Estados Unidos sa posibleng muling sigalot laban sa Iran. Lalong tumitibay ang koordinasyon ng militar dahil sa muling paglitaw ng banta ng missile. Nagpahiwatig si Pangulong Donald Trump na maaring matapos na ang tinatawag niyang katahimikan bago ang bagyo. At si Blackmeyer ang may ulat. Nahahanda ang Israel at Estados Unidos para sa posibleng panibagong labanan sa Iran. Ayon sa ulat, may mga pag-uusap na nagaganap sa pinakamataas na antas sa pagitan ng IDF at Mossad habang naghahanda ang militar para sa muling pagsiklab ng labanan. Kasabay ito ng ulat na nauubos ng pasensya ni Pangulong Donald Trump dahil sa pagkakabalaho sa negosasyon ng US at Iran. Sa Truth Social kagabi, nag-post si Trump ng larawan niya sa barko sa gitna ng malalakas na alon. May caption na, "Ito ang katahimikan bago ang bagyo." Ayon sa Israel, malabong magpakatodo si Trump. Sabi ng mga opisyal na ibalik na ng Iran ang ilan sa kanilang missile capability. Hindi lang hukbo ang naghahanda. Ayon sa Iranian state media, tinuturuan ding magdepensa ang mga taga-suporta ng gobyerno sa mga mosque. Pumunta kami dito kasama pamilya at mga apo. Kailangan nating matutong gumamit ng armas para ipagtanggol ang bansa. Trump, hindi mo kayang kunin ang Strait of Hormuz sa Iran. Nandito ako para wasakin ka. Isa sa mga pangunahing hadlang sa kasalukuyang sitwasyon ay ang mahalagang rutang pangkalakalan na ito, ang Strait of Hormuz. Sabi ng Iran, malapit na nito ilahad ang plano nito kung paano pamamahalaan ang trapiko sa Strait of Hormuz, kabilang na ang pagsingil ng toll. Dahil sa banta ng panibagong 4 na oras na digmaan sa rehiyon, nakatutok ang lahat kay Pangulong Trump at sa kanyang susunod na hakbang. Makakasama natin ngayon si Joel Rubin, dating Deputy Assistant Secretary of State ng US at may upda ng Saving Democratic Foreign Policy mula sa Estados Unidos para sa karagdagang detalye. Joel, sabi ng Pangulo ng US, tumatakbo na ang oras, pero parang matagal nang tumatakbo ang oras. Nag-usap na yung gabi sina Pangulong Trump at punong Ministro Netanyahu sa telepono tungkol sa pagbisita ni Trump sa China. Pero nabago ba ng pagpupulong ni Trump kay Pangulong Xi ang kalkulasyon nila tungkol sa Iran? Pareho pa rin ba ang pagpipilian ng Israel at US sa pagitan ng diplomasya at posibleng aksyong militar? Nasaan na tayo ngayon? Oh, Nicole, nakakatuwang makasama ka at sa pinakamaganda ng tingnan, walang malinaw na naging resulta ang pakikilahok ng China. Malinaw na sinabi ni Pangulong Xi na dapat bukas ang kipot. Gusto niyang matigil ang aksyong militar at ang digmaan at maresolba ang issue ng nuclear. Wala pa ring malinaw na paraan para maabot ang mga layunin, kaya pareho pa rin ang kalagayan natin kahit pagkatapos ng pagbisita. Nagbibigay ito ng kaluwagan kay Pangulong Trump na muling magsagawa ng action militar matapos ang pagpupulong niya sa China. Mahalagang pangyayari yon na naging sanhi ng pag-aalala habang may digmaan. Pupunta ba siya sa China sa gitna ng labanan? Pero ngayon, tapos na yon. Kaya sa tingin ko, para sa Pangulo, tinitingnan niya ang mga negosasyon. Iniisip niyang hindi na umuusad ang mga ito. Totoo naman, hindi na umuusad. Ang Iran ay naghahangad na magkaroon ng mas malaking kontrol sa Hormuz, hindi ang kabalitaran. Kaya lalong kumikipot ang mga opsyon niya. Kaya ngayon, mas lantad at agresibo nang inilalabas ang opsyong militar kaysa noong mga 2 linggo na ang nakalipas. Anong limitadong hakbang militar ng US ang pwedeng magpadala ng mensahe nang hindi nadadamay ang Amerika sa mas malaking digmaan? Ano ang mga kasalukuyang opsyon? Tingnan mo, ang pangunahing opsyon ay, siyempre, paano mo bubuksan ang kipot? May kakayahan bang maglunsad ng pag-atake doon para palayasin ang puwersa ng Iran na nagpapaputok o nagbabantang magpaputok sa kipot, pati na naglalagay ng mga mina at lahat ng infrastruktura nila? At maaring mga hulugan yon ng mga tropa sa lupa sa mga lugar na katabi ng kipot. At yan ay isang mapanganib na hakbang. Napag-usapan na ito ng Pangulo noon at malamang ito ang pisikal na paraan kung yun ang kanyang pipiliin. Sa ngayon, hindi ramdam ng mga Iranian ang pangangailangang bumalik agad sa negosasyon. Handa pa silang tiising magpatuloy ang pagdurusa ng kanilang mga tao at walang internet sa Iran.
Hindi sila kumikita dahil hinaharang ng Estados Unidos ang pag-export nila ng langis. Mas mahaba ang pasensya nila kaysa sa atin dahil di nila pinapansin ang pagdurusa ng kanilang mga tao. Samantalang sa Estados Unidos, ang pagtaas ng presyo ng langis ay nadulot ng mahal na gasolina at nababahala na ang mga Amerikano sa sigalo. Sa palagay mo ba kung magpapasensya ang Iran at hindi babawasan ang kanilang mga hinihini, posible bang magtagumpay ang diplomasya? Sa tingin ko, kung ipagpapatuloy ng Pangulo ang ginawa niya sa China, gamit ang banta ng militar pero babalik pa rin sa mga Chino, at alam kong sinabi niya sa publiko na ayaw niya humingi ng kahit ano sa kanila na hindi natin kailangan ang kanilang tulong. Pero isang araw, bago yon, sinabi ni Kalihim ng Estado Rubio na kailangan natin ang kanilang tulong. Kailangan talaga natin ang kanilang tulong. Kailangan natin ng lahat ng diplomaticong pressure na makukuha natin mula sa ating mga kaalyado na dumaranas din, pati na rin mula sa mga kalaban natin tulad ng China. Tinutukoy ko ang mga bansang Europeo at NATO na kailangang muling dumaloy ang langis, kaya kailangan nilang maglagay ng matinding pressure sa Iran. Dahil kung hindi, naniniwala akong tama ang desisyon ng Pangulo na bumalik sa aksyong militar, pero kailangan niyang subukan muna ang lahat ng diplomatikong opsyon bago pumunta sa opsyong militar. Hindi ko sa tingin na nagawa na natin ang sapat tungkol sa bagay na yon sa ngayon. Joel, ano ang mga susubaybayan mo sa 24 hanggang 48 oras para malaman kung saan patungo ang mga pangyayari sa rehiyon? Nicole, mula sa pananaw ng Washington, may sapat pang puwang ang presidente sa politika para gumawa ng gusto niyang hakbang. Nakakuha pa nga siya ng kaunting panalo kagabi sa isang primarya sa Louisiana kung saan natalo sa halalan ang isang republikanong kalaban niya. Kaya hawak niya ang kontrol sa Partido Republikano, kaya hindi siya mapipigilan ng Kongreso sa aksyong militar na ito. Sa tingin ko, magiging mahalaga ang mga susunod na araw para mailatag ang batayan sa muling pagkilos. Magagamit niya ito para hikayatin ang mga Chino na gawin pa ang higit sa mga sinabi nila noon at himukin ang mga kaalyadong Europeo na mag-pressure sa Iran. Dahil malinaw na iniisip ng Iran na sila ang may kalamangan at may oras sila at kaya nilang pahabain pa ito. Kailangang malinaw na may opsyong militar sa likod nito para mapalakas ang presyon sa Iran sa pamamagitan ng ating mga kaalyado. Sa tingin ko, doon tayo patutungo sa mga darating na araw. Joe Ruben, salamat sa update at sa patuloy mong presensya sa E24 News English. Nicole!